Okay, mga chong, mga chang. Mapya kapipita. Maayong buntag. Ay, ano na pala? Hapon na pala. Maayong hapon. Or maayong buntag diha. Ang gandang umaga po. Ay mga bigat yung apo. Maya Paldo Kekongan. Yung naano ko yung ano no, yung tungkol sa mga EJK victims sa Davao, dapat puntahan ng mga sinserong Kristiyano sa Mindanao at humingi tayo ng tawad sa kanila, tapos tulungan sila. Hindi naman kailangan malaki eh. Pwedeng advokasya, kung ano man yan, gulay, whatever. Basta tulungan natin sila. Trabaho ng mga deacons yan. Dapat may ongoing na ganyan. Saka ano na, hindi na yung nakadepende tayo sa mga banyaga. Magtrabaho po tayo, pati mga pastor. Kaya wag naman yung mga scam, wag naman yung mga pastor nagiging ganid na sa ano, sa pera, ginagamit pang pangalan ng Panginoon, business para sa Panginoon, eh panggagancho yan eh. Wag ganun. Yung honest, yung maayos, ano na, matindi na, AI na, eh seryoso. Hindi yung ano, mga pambibiktima ng kapwa. Ang dami nang nasunog sa ganyan. So ang ano natin, yung maayos na pagtatrabaho. Tapos yung mga ano naman, hindi lang yung mga taga Davao, dapat yung mga EJK victims din sa Manila. Yan, kung talagang ano mga sinserong Kristiyano sa Mindanao, eh talagang siseryosohin nila yan. O nandyan naman sila eh. Halimbawa sa Cagayan de Oro, nandyan ang Alliance, nandyan ang Baptist. Ano pa ba? Marami. Assemblies of God. CCF, Victory, di ba? Nandyan sila. Word for the World, Word International. Madaming mga ano. So sa Davao ganun din, dami, di ba? Yan ang mga ano, talagang sinserong Kristyanismo. So hindi na ako nagbisaya, mga igsuon, kay may ratong panahon. Lunes karon dari. So anyway, yun nga yung doon. Tapos di namang mga ano, taga Imperial Manila, Imperial Luzon, Imperial North, i-prioritize naman ang pagtulong sa mga mahihirap ng Mindanao. Kasi talaga naman, kailangan talaga ng ano, tulong ng mga public school. Tsaka mga health center. At maayos lang, basta yung maganda. Tsaka hindi yung imperial ang dating. Yung ano, incarnational nga. Ngayon naman, ang isa pang conviction na binigay ng Panginoon sa ano ko, sa puso ko, after nung ano na to, kahapon, linggo, tsaka yung umaga. Yung ano, yung ang dating kasi sa akin, dahil yung itong gobyerno dito, the past 2 or 3 weeks, maraming mga miyembro ng administrasyon nitong bansang ito, yung
mga galamay ng presidente nila, ay binabanggit yung ano, yung sabi, pinag-aaralan daw nila ang posibilidad na ng pagsususpindi ng writ of habeas corpus. O yun, kung batang martial law ka, kagaya ko, yung panahon ni Marcos Sr. na martial law, alam mo yan, yung the suspension of writ of habeas corpus. Ang pagkakaalala ko, ilang beses natin pinapanood sa TV yan dahil nga ang propaganda mabuti ang martial law, mabuti si Marcos Sr. So tapos sinicelebrate yan September, ano ba yun, yung Declaration of Martial Law, 1972 yun September 1972. Parang 9/11 nga yata ang birthday ni Marcos Sr. September 11. Sinasabi na ano, na ang rini-replay sa mga TV, yung sabi ni Apo Marcos, I am hereby suspending the writ of habeas corpus. O, di ba? Ilang beses yan, hindi ko mabilang. Ilang beses ko napanood yung clip na yan. And it is hailed as something great. Pero yan nga, yung writ of habeas corpus, yan yung batas na naninigurado na ang lahat ng aarestuhin ng mga pulis at mga sundalo ay dadalhin nila sa korte upang humarap sa korte at ipagtanggol nila ang kanilang mga sarili, at ang korte ang may trabaho ng pagdedetermina kung sila ay guilty o hindi guilty, at kung guilty sila ay ikukulong sila o paparusahan sila. Pag yun ang writ of habeas corpus. Pag sinuspend yung writ of habeas corpus, wala nang ganun. Diba? Wala na eh. Kasi ang writ of habeas corpus basically sinasabi ng ano, ng korte, bring me the body. Give me the body. Diba? Corpus, body. So pagka sinuspindi yung ano, yung writ of habeas corpus, wala nang ganun. Huhuliin ka ng pulis, huhuliin ka ng sundalo. Hindi sila obligado, kasi nga suspended na yung writ of habeas corpus so hindi sila obligado na dalhin ka sa korte at ipadaan ka sa due process of the law. Wala nang ganun. Basta hinuli ka ng pulis, hinuli ka ng sundalo, wala na. Bahala na sila sa'yo. Sila na rin ang so basically yung kapulisan tsaka yung kasundaluhan, nagiging sila na ang korte. Nagiging korte na rin sila. Tapos pangalawang, kumbaga, katapat na sila ng ano, katapat na sila ng Supreme Court, mga regional trial court, sila na yan. So yun ang naging ano ng martial law. Yan ang martial law. So ngayon, sinasabi nga nung kaalyado nitong mga galamay nitong presidente dito sa Amerika yun, 2 or 3 weeks ago, nagpa-flashback sa akin. Talagang gusto nilang mag-declare ng martial law kasi nga gusto nitong, sinasabi naman niya di ba? Malinaw naman na gusto niya ng pangatlong termino. Hanggang 2 termino lang nga ang inaalaw ng batas So gusto niya pangatlong termino. So ano din, sinusubukan din nila, tinitesting nila kung paano i-bypass ang ang US Constitution. So ngayon, di nagpa-flashback sa akin yung mga, tapos ang daming mga kung ano-ano nangyayari dito. Nasusunog yung airport, nasusunog yung train station, may mga kung ano-anong anomalya sa mga eroplano, sa mga tren, saka patayan, barilan, saksakan, katakot-takot. So parang parang nagde-deja vu ako.
Naalala ko yung panahon ng martial law. Maski na malit pa ako noon eh. Magwa 1 year old pa lang ako noon eh. Turning 1. Kasi December 1970 ako eh. December 29, 1970. So September 1972 nung idineclare ni Marcos Sr. ang martial law, eh magdadalawang taong gulang pa lang ako noon. So 1 year old turning 2. So hindi lang pa akong kamalayan. Pero nung lumalaki na ako, nag-aaral, kaya nga, I love the School of Our Lady of Atocha. Diyan ako nagkaroon ng ng kaalaman. Pero hindi naman aktivista ang Sola. Hindi naman aktivista pero hindi extreme. Kasi pinag-uusapan namin yung mga social issues, maski na mga thorny na mga issues, pinagdidibatihan namin magkakaklase. Mga pro-Marcos, anti-Marcos. Nung high school kami. Actually, mga ano pa lang kami noon, 13 years old, 14 years old, 15 years old, ganyan pa lang kami noon. Nagpa-flashback nga lahat sa akin. Kasi nga, yun naman ang naging excuse din ni Marcos Sr. na dahil nga sa communist insurgent, yun ang ginawa niyang justification for declaring martial law and specifically suspending the writ of habeas corpus. Ito ang gustong gawin ngayon itong presidente dito. Ngayon, parang kasi tuta naman ng kanu yun, di ba? Si Marcos Sr. Parang ganun din ngayon, di ba? Yung sinasabi ng mga aktivista na etong Marcos Jr., ganun din, tuta ng kano. Maski nga sinong umupo sa Malacanang, tuta ng kano no? Si Duterte lang yata ang hindi naging tuta ng kano. Pero, ayun na, dito na tayo, maglalanding na tong eroplano natin. Si Apo Digong, naman siya? Tuta naman siya ng Russia at saka China. Di ba malinaw naman yun? Tatay Digong, walang personalan ha. Issue lang po. Kailangan natin pag-usapan lahat to dahil isang bansang Pilipinas lang naman tayo. Gusto natin malaya ang Pilipinas. So yung martial law ni Apo Marcos Sr., parang naging eksperimento ng US. Parang ganun Parang ginamit nila tsaka yung mga torture na mga ewan ko paano yan, basta parang involved sila ng US. Hindi ako sure. So ganun din, ang naiisip ko rin na yung mga EJK sa Davao noon. Kasi bakit pinagtitigok nila Apo Digong tsaka nila Apo Bato. Apo Bato. Si Brother Bato. Brother pa rin natin, Pilipino, maski kriminal, di ba? Si Brother Bato. Bakit nila pinagtitigok? Hindi ko alam kung anong involvement ni Bongo dyan. Pero yung dalawang yun, sigurado yun. Si Apo Digong, tsaka si Mr. Bato. So, di pinagpapatay nila yung mga ang count from 1,000 to 3,000 3,000 plus Marami mga street children, di ba? Parang bakit nila ginawa yon sa mga nila, kapwa nila? Kasi pantakot, di ba? Para magkaroon ng fear ang mga tao. Kailangan takot ng mga tao sa kay Tatay Digong tsaka kay Mr. Bato. So panakot. Ang duda ko rin nun, sila talaga ang may hawak ng drug trade. Pero hindi ako sure dun. Ang parang dahil nga nung naging presidente na si Apo Digong, di EJK, national level na yung EJK nila. To 20,000 plus, 30,000 plus, hindi na natin alam ilan ang tinigok. Pero na-practice na nila. Magaling na sila. Kabisado na nila. Talagang naipatupad nila. So parang practice yung
yung sa Davao. Kaya nga, mga Kristiyano, sinserong Kristiyano, we have to really minister to the victims of EJK sa Davao, Mindanao, and all over the Philippines. Pakita natin yung the compassion of Jesus. So parang practice siya, tapos yung China, daong ng daong yung mga barko ng China sa Davao. Tapos yung video na nag-meeting si Apo Digong tsaka si Putin, galit na galit si Apo Digong sa Amerika, pero kay Putin, puring-puring niya si Putin. So, tapos yun nga, daong ng daong yung mga mga barko ng China, mga military ship ng China. I-fact check nyo na lang dyan sa Davao. So, parang ang dating sa akin, etong gobyerno ng Pilipinas, nakaalyado nga sa US at saka sa West. Yan naman Davao, nakaalyado sa Russia at saka China. So, North versus South. Yan ang the non-believing world. Yung mga hindi mananampalataya. Pero paano ngayon yung mananampalataya? Mananampalataya tayo. Si Jesus is not for the Americans, and Jesus is not for the Philippine government, and Jesus is not also for the Dutertes, and Jesus is not also for the Chinese and the Russians. Diba? Sa Joshua, yung angel of the Lord na nagpakita kay Joshua, nasa yata yon? Joshua chapter, saan ba yun? Chapter 3? Basta early yun. Dito na yata yung sasakyan ko. So tayo yung tayo yung gitna. Okay, bye-bye. Later.